Hi everyone, it's me Angel again. Welcome back to my YouTube channel. So sa video na to guys, pag-uusapan natin kung makakapag-file nga ba or makaka-avail ba ng paternity leave si partner kahit hindi kayo kasal? Okay guys, lagi niyong tandaan ha, ang paternity leave para lang po ito sa mga employed. Okay, number 1, kapag kasal po kayo guys, kahit hindi member ng SSS si wife, makakapag-avail po si husband ng paternity leave sa company 7 days with pay. So, magpa-file lang po niyan guys si husband nyo no, sa company nyo ng paternity leave. Kaya sa mga husband dyan guys, kapag meron na kayong estimated month kung kailan mga anak si wife nyo, i-inform nyo na po agad ahead of time si HR nyo na magpa-paternity leave kayo ng ganitong month, no? Mag-file kayo agad guys, huwag nyong gawing verbal. So, papel nyo agad. Anytime naman, pwede nyong baguhin or i-update yung date na nilagay nyo doon sa inyong paternity leave. Number 2, kapag married kayo guys at si wife mo ay makaka-avail din, no? Qualified din siya for maternity benefits. Tapos, gusto ni wife mo maglagay ng 7 days allocation sa'yo, no? So, pwede yun. Pwede pong magiging 14 days ang paternity leave ni husband. Okay? So, sa pag-file ng MAT1 and MAT2 ni wife, dapat maglagay na po siya doon na meron siyang 7 days allocation na ibibigay sa kanyang husband, no? And take note po, ang 7 days na allocation ay ibabawas yun ni SSS sa maternity benefits na makukuha ni wife. Okay, make sure na meron kayong mga documents as proof na nagbigay ka nga ng allocation sa husband mo. Kasi ibibigay din niya ng husband mo sa company niya para sa 14 days paternity leave ang ma-avail niya sa company. And husband and your employer, di ba? Mag-usap na lang kayo ng employer nyo guys kung kakayanin ba ng department mo kung saan ka na 14 days straight kang mawawala. Kasi pwede pong gawing staggered yan, no? Pwedeng in a week, 3 days kang magpa-paternity leave, tapos next week ulit, no? Para hindi po mapila yung operation. So, pwede nyo pong pag-usapan yan, husband and employer. Number 3, kapag hindi kayo married, no, hindi kayo kasal, mag-live-in lang kayo, and then si babae, hindi rin siya qualified for maternity benefits. So, hindi ka po makaka-avail ng paternity leave. Number 4, last, kapag hindi kayo kasal, no, mag-live-in lang kayo. Pero, si babae, qualified siya for maternity benefits. Pwedeng mag-allocate sa'yo si babae ng 7 days allocation para makapag-file ka ng paternity leave sa company. So, 7 days lang yun, no? Kapag hindi kayo married and qualified si babae sa SSS maternity claim, tapos bibigyan ka niya ng 7 days allocation. So, ang 7 days allocation, yun ang magagamit mo as paternity leave. Okay, so naintindihan, madali lang maintindihan yan guys ha. Pag hindi mo siya na-gets ulit, panoorin mo lang ng paulit-ulit to, mag-gets mo rin. Okay, so sa mga magpa-file dyan guys ng paternity leave, make sure po na well-coordinated kayo sa HR nyo. Huwag niyong biglain ang HR na mag-file kayo ng paternity leave, okay? Always ahead of time. So 1 month pa lang bago manganak si Mrs., magsabi ka na, mag-file ka na agad. Huwag verbal, no? Papel agad para meron kang proof, katunayan na ikaw ay nag-file ahead of time sa iyong paternity leave. Okay, so I hope naintindihan nyo po ng maayos ang video na ito with regards to paternity leave. And I'm sure naman po na na-explain ko rin po sa inyo ng maayos at maliwanag. Please don't forget to like this video and click the subscribe button for more tutorial videos. Thank you so much for watching everyone. God bless!